Chapter 21. Nagkatitigan na nga ang dalawa dito. Nagsalita naman si Jin Hyun. Hindi ba eto walang saysay? Kahit na magawa eto, madalang naman eto magagamit. Nagalit naman dito siya at nagulat ang dalawa. Ano? Salita naman si Dr. Kim. Hoy, estudyante. Maaaring naniniwala ka na ikaw ay estudyante ng pinaka-prestigious medical school sa Korea, pero bilang estudyante na hindi pa nakakakuha ng pangunahing klase. Alam mo ba kung ano talaga ang anemia? Ako ang taong nagsulat ng kanyang biology master's thesis sa reaksyon ng anemia sa immunity systems. Hindi dahil sa bata ka, hindi ibig sabihin pwede mo nang sabihin ang gusto mo, kaya mag-iingat ka minsan. Sagot naman si Jin Hyun. Naniniwala ako na imposible makadiagnose ng lahat ng uri ng anemia sa kasalukuyang teknolohiya. Salita naman ulit si Dr. Kim. Ang aming kasangkapan ay gagawa ng mahalagang parte sa pag-analisa ng tamang uri ng anemia at pagsegowa ng tamang gamutan para dito. Napakunot naman si Jin Hyun. Hindi ko nakikita ang halaga ng kasangkapan na ito. Ano? Bakit? Tanong naman ng dalawa. Napatanong naman si Jin Hyun. Doktor, sa tingin mo bakit hindi pa nagagawa ang anemia diagnosis kit sa ngayon? Nag-usap naman ang dalawa at sabing, ito ay marahil hindi pa naiisip sa ngayon. Dagdag naman ni Jin Hyun. Ayun ba talaga sa tingin nyo? Ang mga pharmacists at bioindustry companies na nakakaamoy ng pera ng higit sa iba ay hindi maiisip ang ideya na eto. Hindi dahil dyan, dahil hindi eto kailangan. Nagulat naman ang dalawa sa mga salitang binitawan ni Jin Hyun. Patuloy naman dito si Jin Hyun sa pagpapaliwanag. Doktor, panigurado alam mo na kung paano i-diagnose ang anemia. Ang kailangan lang ay isang blood test. Sa pamamagitan ng general blood test at sukatin ang ferritin level, kung saan nagre-represente ng iron level sa katawan, maaari mo nang masuri ang rason sa likod ng sakit. Pinagpawisan naman ang dalawa sabay tanong. Pero, maraming dahilan para magka-anemia. Sagot naman si Jin Hyun. Ang mga uri na yun ng anemia ay madalang lamang sa buong bansa at ang isang pinakakalat na uri ay kayang masuri sa blood test na sinasabi ko. Ang anemia na may kakulangan sa iron sa pamamagitan ng laki ng mga red blood cells, hemoglobin, anemia ng malalang sakit, sa pamamagitan ng antas ng ferritin upang masuri ang kinakailangang paggamot. Megaloblastic anemia sa pamamagitan ng blood smear test. Sa katunayan, mas lohikal na nangangailangan ng isang espesyal na diagnosis sa paghahanap ng isang abnormalidad mula sa generic na blood test. Nalumo naman dito ang doktor. Kahit na, pagkatapos ay hindi gagamitin ang kit, kung ito ay mabo. Salita naman dito si Jin Hyun. Gaano kamahal ang paggamit ng kit na eto? Gaano katagal bago makarating sa diagnosis? Sagot naman ang isa. Mga 70,000 won. At mga 3 araw. Sagot naman si Jin Hyun. Ang generic blood test ay mas mura ng ilang libo. Kahit na ano pang extra test ay maghahalaga lang ng 20k o 30,000 won. Ang resulta ay lalabas agad pagkatapos ng ilang minuto, walang gagamit ng kit na mas mahal-mahal. Nanghina naman ang lalaki sa mga narinig at napabagsak sa sahig. Anong dapat kong gawin? Nakapag-invest na kami ng 150 million won. Tanong naman si Jin Hyun. Malayo na ba ang progreso? Sagot naman ang lalaki. Hindi, nasa simulang yugto pa lang. Patuloy naman ni Jin Hyun. Sa gayon hindi pa huli para ihinto ang sa development. Yan ang mahalagang paraan para makontrol ang damage. Gulat naman ang lalaki sa mga suggestion. Hindi naman ang patawad dito ang doktor. Dapat naglagay pa ko ng mas maraming detalye dito.
Sagot naman ang lalaki. Hindi kasalanan ko ito sa pag-iisip ng mga ganitong ideya. Naalala naman ng lalaki ang sinabi ni Dr. Choi sa isip niya. Siya ay mahusay na estudyante, kaya naman tratuhin mo siya ng maayos. Napangiti na lang ang lalaki habang iniisip. Sabi niya ito ay henyo. Bumangon na nga ang lalaki. Gayunpaman, maaari sanang masayang ang aming pera, naiintindihan ko na bakit ka nirekomenda ni Professor Choi. Nagkamay naman dito ang dalawa. Sagot naman si Jin Hyun. Wala po eto. Patawad, ginawa ko kayong mabagabag ng biglaan. Habang tinitignan naman ni Jin Hyun ang dalawa na nalulugmok sa isip naman nito. Nagigilty ako dahil sa kalagayan nila. Patuloy naman ni Jin Hyun. Sabihin nyo, may iba pa ba kayong proyekto? Maliban sa anime diagnose kit. Sagot naman ang lalaki. Mayroon kaming proyekto na tinatawag na RI-84 pero ano naman ito? Naputol naman ang salita ng lalaki nang biglang sumagot si Jin Hyun. Ito ay AHA. Ang research sa inflammation-related diagnosis. Nagulat naman ang lalaki. Teka, paano mo ito nalaman? Sagot naman si Jin Hyun. Nakarinig ako ng kaunti mula kay Professor, maaari ko bang marinig ang tungkol sa proyekto? Takwang sa proyekto? Saad naman ang lalaki. Nag-abot naman ito ng envelope. Eto siya. Sagot naman si Jin Hyun. Titignan ko siya ng mabilisan. Sinuri na nga ni Jin Hyun ang mga papel isa-isa at inaral. Wala namang problema hanggang ang enzyme chain reaction, pero tatamaan ito ang wall sa pagsubok ng ELISA application. Nagulat naman dito ang lalaki at sa isip niya. Teka. Karamihan ng mga doktor hindi kayang sabihin sa isang tingin lang, pero paano? Salita naman siya dito. Oo, tama ka. Tinatamaan ito ang wall matagal na at hindi naming alam paano mahahanap ang sagot. Kaya naman sinusubukan namin mabayaran ang mga nawala sa pamamagitan ng anemia diagnosis kit. Patuloy naman si Jin Hyun sa pagbabasa. Ito ang problema sa induction time at protein antigen purification process. Nagulat naman dito ang doktor. Estudyante, halimaw ka. Kaya mong sabihin ang problema sa ELISA application sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa report. Patuloy naman si Jin Hyun habang nakikinig ang dalawa. Meron akong ideya tungkol dito sa problema. Marahil magkaroon kayo ng interest. Napangiti naman si Jin Hyun. Pero, bago ko sabihin, meron akong isang kondisyon. Kung makakatulong ang aking suggestion sa progreso ng proyekto, gusto kong bayaran sa pagtulong. Pero siyempre kung ang suggestion ko ay walang tulong. Ayaw ko ng kahit na anong bayad. Napakamot naman ang lalaki sabay tanong. Naiintindihan ko, pero magkano ba ang kabayaran na hinahanap mo? Sa kaalaman mo, ang finances ng kumpanya, hindi namin kayang magbigay sa iyo ng sobrang pera. Sagot naman si Jin Hyun. Di ko kailangan ng pera. Pero sa halip bigyan niyo ako ng shares. Nagulat naman ang lalaki. Shares? Nagmalaanghel naman dito si Jin Hyun. Sa simula pa lang hindi na ko naghahanap ng malaking pera. Ang iniisip ko lang ay maaaring makatulong ako sa kumpanya na para bang eto ay akin. Pero sa isip naman ni Jin Hyun, lahat eto ay kasinungalingan. Nasilaw naman ang lalaki sa malaanghel na si Jin Hyun. Totoo ba? Maraming salamat sa iyo. Nagkasundo na nga ang dalawa at abot nito kay Jin Hyun ng papel. Ito ay kontrata. Kinuha na nga ni Jin Hyun at sa isip niya. Humigit kumulang 4% share, kung sakali na ang RI-84 na project ay magtagumpay. Makakapag-uwi ako ng 15 million won na halaga ng stocks.
15 million won, halata naman na malaki ito para sa isang estudyante. Pero kung ang proyekto ay matagumpay, halos wala lang ito para sa kumpanya. Hindi nila maiisip na ang stock nila ay tataas sa 2,600% sa 10 years. 2,600% 26 na times ng paunang bayad. Tinataka na nga dito ng lalaki ang kontrata. Ngiti naman dito si Jin Hyun habang binabasa ang kontrata at sa isip niya. Sa gayon ang kontratang ito ay hindi nagkakahalaga ng 15 million kundi 400 million. Sa isip naman ng lalaki. Hindi rin siya gaaman, napaka-perpektong estudyante.